Payapa yung ginagawa mo, tapos biglang may tumapik sa utak mo. You suddenly remember, yung mga nagpalaki sa'yo, hindi na ganun kalakas. I even stopped for a moment. It hit hard. Hard enough to make me disregard my trying to be rational mind for a moment. Nagsibalikan bigla yung mga simpleng bagay na nagpapabilis ng tibok ng dibdib mo. Waiting ka sa oras ng pag-uwi niya kasi baka may pasalubong. Kahit ano, basta meron. Nagpapanggap kang natutulog ng mga 2:00 ng hapon kasi need mo raw sa paglaki. Nandyan na rin yung napapaka ng gatas o Milo ng mabilisan para hindi ka mahuli. Of course, di mawawala yung sinusubukang labanan ng antok kasi may gusto kang panoorin na palabas ng 8:00 ng gabi. But nakatulog ka pa rin most of the time. These are some of the things that we only take for granted at that moment. Gusto natin na lumaki na agad para magkaroon ng kalayaan na nakikita natin sa mga mas matanda sa atin. Well, everything has its price. And one of them is the level of appreciation of things we have, time, experience, jokes, plays, and so on. Alam mo yun, mga simpleng bagay. Simple enough to forget because our desire to grow immediately. Without noticing that the time that passes is the same time that passes sa mga nag-aalaga sa atin. A self-fulfilling process na parang mahirap daanan. We're trying to negotiate. Baka pwedeng hindi isama sa deal yung pagtanda nila. In a sense, life is just simple. Kaso sa tao, hindi mabenta ang simple. Kailangan may wholly something na meaning or 46 steps na susundan para convincing. Binenta sa atin na laging may nakaabang na bunga doon sa mga pinaghihirapan. Each of us wants to be special. Ako lang ang may alam nito, hindi nila naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Huwag kang umalis kasi sinabi ko, can we be like this forever? The answer is no. The figment of reality doesn't flow based on your bent illusion. Kahit sulitin ang bawat tagpo na para bang pelikula ang atake, may mamimiss ka. And that particular something ang madalas pang pinagpupunteriya ng atensyon natin. Kapag napunta na tayo sa ganyang eksena, ang dami mo nang gustong kagatin. Isa na dyan ang linyahan sa palabas na Kung Fu Panda. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Kaso ramdam nga lang yung hapde kapag that present is already a history. Gusto mong balikan eh. Gusto mo ulit maramdaman. Gusto mo na sanang doon na lang muna. Sa totoo lang, magaan naman yung timbang ng puting buhok niya eh. Pero bakit parang medyo mabigat na sa dibdib kapag nakikita mo yon? Ang lakas magpaalala ng dumadagdag na kulubot sa balat niya na, hoy, hindi ako laging nandito ah. Sa bawat pag-inom mo ng vitamins, may balak namang mag-abot ng gamot sa kanya. Kahit ngayon lang sana, parang gusto mong maging makasarili. Kung pwede lang naman kasi, di ba? Nagagalit sa kanya? Oo. May mga tampuhan? Oo. Minsan ayaw mong makita? Oo. Kaso, time first muna. Time out. Wala namang pinagsabihan na gusto mo siyang mawala sa totoong buhay. Habang buhay ka, in real life. Regardless of the reason, kahit mahal, walang tawad na mapagbibigyan. It seems we have almost forgotten, because of various conveniences in our society today, the rudimentary law of nature, survival of the fittest. Before we dive into that dirty and rough observation, let's point out why we feel this way. Part of that said survival is the formulation of comfort. We are comfortable with anything that helps us to survive. At kapag bata pa tayo, we dependent on others to survive. At hindi lang naman tayo ang ganyan. Kahit ibang mammals ay born helpless rin. We are not self-sufficient pagkalabas galing sa tiyan ng magulang natin. Kailangan tayong alagaan o i-baby while we are developing. We can understand this enough, yet we're denying it. And it's reasonable. Dahil nakadepende ang pagtanggap natin sa katotohanan sa level kung gaano kahanda ang utak nating tanggapin yon. You think you're ready,
But in reality, you just want the world to adjust to your demand. Hindi sa lahat ng oras magagawa mong isipin lagi ang importante sa'yo. Pupusta ako na imposibleng kada segundo siya ang laman ng utak mo. Yes, maganda pakinggan sa kanta, ang swabe sa pakiramdam ng romanticization. It's congruent with your emotions, not always happy, not always sad. There's the level of fluctuations that need to happen for you to be considered alive. Na babalik lang din doon sa gusto mong tigilan ang pagkawala ng unti-unti. Mas matagal ang dama mong dusa kasi araw-araw ay nasasalubong ka ng katotohanan kasabay yung pagsikat ng araw na ayaw mong dumating. In every relationship, too much is too much. Don't throw me those phrases, masama bang magmahal? Wala ka sa level ng maiintindihan mo ang nararamdaman ko. Itigil mo na ang pagpapanggap, nalulungkot ka rin. I can say both yes and no to each of your telltales. Even while creating this piece, medyo may pagbigat ng dibdib ko in thinking na bakit pa kasi may hangganan. Nauna sila sa'yo pero gusto mo sanang sabay na lang kayo para isahang dusa at saya. It's quite wonderful that we have the leisure to think of these things compared to other people or species always struggling to just survive. May nabuong comfort na ayaw mo nang pakawalan and that is extended to someone you are afraid of disappearing. I will not stop you from feeling that. No one has the right. Being left out by those you care about is not just a punch in the gut. It's a hard blow to the definition of living. Even time can't heal the broken future with that someone. At yung future, ang ayaw mo na ngayong malaki ka na. To be honest with you, I'm not sure how to conclude the swaying conversation we have right now. It's one of those moments na magandang hayaan na lang dumaloy sa katawan mo, letting yourself observe this kind of mental gymnastics. Your monkey brain is creating a circus-like show in your mind. Hindi gusto ang best sa'yo. Ang gusto is to avoid the pain. At ang best line of defense niya, so far, is flood your consciousness with various thoughts, vicious or not. That's why our mechanism should be placed to regulate the counterintuitive tendencies. Ginagawa na lang natin dito ay makuha yung rason. Why this overthinking? Why such refusal? Kailangan ko ring sabihin to sa'yo. Yung pagkontra natin ay resulta ng hindi natin pagpansin ng mas maaga. You never fully understand the weight of the concept of life or death when you're young, living through external support. And no one will be. Pwede tayong magbigay ng simpatya sa mga nakikitaan natin ng ganyan, pero hindi natin talaga maiintindihan kung anong pinagdadaanan nila unless ma-experience natin mismo. Kada sitwasyon may mga mas priority tayo. Mas priority natin nung bata tayo na maglaro kaysa intindihin ang nararamdaman ng mga magulang natin. Okay, just to be clear, we have priorities, but that doesn't mean wala na tayong pakialam sa iba. Don't mix and match this. Hindi to fast food chain. With this circular chain of thoughts about rejecting the idea that those important to us are leading to an inevitable end, how can we deal with it? Alam ko na alam mong parting na ang sagot na to, and that is accept it. Wow, na para bang hindi mo alam ang obvious at kailangan ko bang sabihin, right? Parang sinabi ko sa'yo na kung hindi ka makatulog, need mo lang pumikit, humiga at matulog. Kahit ako mismo ang nagsabi sa'yo niyan, naasar din ako sa sagot eh. Hindi nga natin ma-accept tapos sasabihin na i-accept. Ang labo nyo. Okay, inhale. Exhale. How about this? Baka malabo sa atin kasi hawig sa linyahan sa Matrix na movie. Sabi ni Neo, why do my eyes hurt? Sabi ni Morpheus, you've never used them before. Simple conversation, malaman na meaning. The truth is there. Probably, we are also aware of it, but we didn't actually try to face it before. Synonymous with your procrastination, na alam mong may deadline pero sa last minute mo pa iintindihin. It gives a level of thrill to us. Sure, pero a higher chance of regret when we miss something. At yung something na yon ay someone na importante sa atin. Everyone has their own way to cope with it. Do other things para hindi pumasok sa utak. Kalimutan na lang.
habang buhay na magdadamdam. Sa atin naman ngayon, kung nasa phase pa lang na nagbabadya at hindi pa nangyayari ang pagkawala, we still have time. May oras pa tayong magamit kasama sila. This will shift on rejecting the inevitable and wisely choosing where to spend our time. Despite your work, you can use your time to create bonding moments. Despite continuous arguments, time can be used to give leeway to communication. Despite a gazillion conveniences, time can be used to cook whole foods for them. Despite a lack of time, you can stop and think again about where you want to put that lack of time. Pareha sa mga oras natin, alam na natin yan. Ang pinagkaiba na lang ay saan mo ilalagay ang atensyon mo habang may oras pa. I'm not into self-indulging misery. Ang trip natin dito ay kabuwang panalo sa buhay. Imposible yun kung panay ang aksaya ng mayroon ngayon sa mga bagay na wala naman o wala pa. May mga magagawa pa kung nandyan pa. Explore the possibilities of all the cards we are given. Hindi ito sugal, pero tumaya tayo sa alam namang hindi natin pagsisisihan. Pera, kalusugan, kakilala, mas madali kapag may ganyan. Kung isa-sacrifice natin ang importante sa atin para lang dyan, talo agad most of the time. Nandun na tayo sa we are making a living to live. Mas sulit to have that living kung nagawa na kasama yung gusto mo to live it. Madamot na ako madamot pagdating sa kanila, pero magbibigay tayo habang nandyan pa sila. Kung wala nang matira, kung wala na ang lahat ng madla, at least sulit ang kwento na pwedeng maalala. Kahit tuloy na para sa kanya, itutuloy na lang sa susunod na siya.